Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina. Ang tamang sagot letter B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter C. Lahat ng nabanggit. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter C. Lahat ng nabanggit. Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho ka ng paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot letter A. Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot letter B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa ibaba. Ang tamang sagot letter B. Nakatuon pa kanan. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit flat na ang gulong para maiwasang ma-impound. Ang tamang sagot letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino basta paglabag ay nakapaloob sa Republic Act 4136. C. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot letter A. Mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng driver's license o DL na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng masasakyan na automatic transmission. B. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng may automatic na transmission. Ang tamang sagot letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula, upang walang madisturbo. C. Dilaw, upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot letter A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection.
Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Ang tamang sagot, letter C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. C. Kumaway sa sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot, letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada. B. Krus na daan. C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ang tamang sagot, letter C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay pula na pabilog, oktagonal o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. Ang tamang sagot, letter A. Nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot, letter B. Nagbibigay babala. Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa sinyas trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ikaw ay nagmamaniho sa municipal road na may bilis na 80 km/h nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmaniho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang brake. Maaari bang payagan ng driver na sumakay ang pasahero sa bubong o takip na sasakyan? A. Oo, kung walang reklamo at pumayag ang mga pasahero. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang kailangan mong suriin upang magkaroon ng maayos na pagtingin sa paligid habang ikaw ay nagmamaneho? A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. B. Bukas na mga bintana. C. Lahat ng ilaw ay malinis. Ang tamang sagot, letter A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran.
Ano ang mga code ng driver's license o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi profesional ng maliit na sasakyan? A. 1, 3, A. A1, D. B. 1, 2, 4, 6, A. A1, B. B1, B2, BE. C. 1, 5, A. A1, CE. Ang tamang sagot, letter B. 1, 2, 4, 6, A, A1, B, B1, B2, BA. Kung nagmamaneho sa daan o lane na malapit sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot, letter B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakaan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot, letter A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay informasyon. Ang tamang sagot, letter C. Nagbibigay informasyon. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter B. Bawal pumarada dito. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter B. Bawal magsakay o magbaba dito. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbigay ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B. Gamitin ang busina. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung nakumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. Isurrender ang motorsiklo sa otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Ang tamang sagot, letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Oo. B. Oo kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A. Sa mga taong nag-aaral magmaneho. B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. C. Sa oras ng emergency. Ang tamang sagot, letter B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? A. Oo. B. Oo, basta't ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Saan mo maaring ireklamo o i-contest ang pagkahuli sa iyo? A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. B. Sa kalsada bago umalis ang traffic enforcer. C. Sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon. Ang tamang sagot, letter A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. Ilang oras maaring gamitin ang Temporary Operator's Permit o TOP sa pagmamaneho? A. 48 oras. B. 72 oras.
C. 24 na oras. Ang tamang sagot letter B, 27 oras. Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak? A. Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan. B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. C. Pagsuspindi sa lisensya sa loob ng 2 taon. Ang tamang sagot letter B, pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. Ang top box ay nakadesenyo para sa mga motorsiklo na aprobado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta A. Lahat ng nabanggit. B. Nakakabit ng maayos at ligtas sa motorsiklo. C. Makakakarga ng 2 buong helmet. Ang tamang sagot letter A, lahat ng nabanggit. Ano ang maaring ibigay na kwalifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Kahit alin sa dalawa. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot letter C, non-professional driver's license. Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. B. District Traffic Enforcement Clearance. C. Anti-carnapping clearance. Ang tamang sagot letter A, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo. Ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C, hindi. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot letter A, tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Ang 2 highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan ng bump disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot letter C. Patrol ng pulisya. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 kilometro kada oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot letter C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Alin sa mga ito kung hindi pinapayagan na mababa ay maaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng radiator coolant. B. Level ng radiator water. C. Level ng likido ng preno. Ang tamang sagot letter C. Level ng likido ng preno. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot letter C. Babala ng pagtigil. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? A. Kumakain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na ilegal na droga. C. Pakikinig ng malakas na musika. Ang tamang sagot letter B. Mapanganib na ilegal na droga. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay papataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B.
kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 araw. Ang tamang sagot, letter B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Ano ang maaring mangyari kung ipagwalang bahala ng driver ang sinyas trapiko? A. Aksidente o road crash. B. Wala. C. Sasaya ang mga pasahero. Ang tamang sagot, letter A, aksidente o road crash. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto sa tamang hintuan. B. Magpatuloy ng maingat. C. Magmaneho ng may tulin na 40 kilometro kada oras. Ang tamang sagot, letter B, magpatuloy ng maingat. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa likuran ng motorsiklo. B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo. C. Sa takip ng tangke ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter A, sa likuran ng motorsiklo. Maaari kang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B. A. Hindi, maliban kung pinapahintulutan ng traffic enforcer. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang tamang sagot, letter C, bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uring siguro insurance? A. Komprehensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter B, third party. Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA? A. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test. B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. C. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. Ang tamang sagot, letter B, kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Tumabi sa gilid ng kalsada. B. Bilisan ang takbo. C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ang tamang sagot, letter C, ipagpatuloy ang naturang bilis. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada. B. Sagutin ang tamang tanong ng mga pasahero ng maligalig. C. Mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C, mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay. B. Bago magpalit ng lane. C. Sa poste na tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C, sa poste na tawiran ng tao. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Emission at police clearance. B. Driver's license at NBI clearance. C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ang tamang sagot, letter C, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang. B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang. C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang mga motorsiklo. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba sa sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan. B. I-switch ang parking brake. C. Bumusina. Ang tamang sagot, letter B,
I-switch ang parking brake. Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot letter A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Kailan maaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake? B. Kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake? C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ang tamang sagot letter C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal na mag-overtake. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Para sa mga trucks at buses. B. Sa overtaking lamang. C. Mga kotse lamang. Ang tamang sagot letter A. Para sa mga trucks at buses. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver at backrider. B. Driver lamang. C. Driver at sakay nito. Ang tamang sagot letter A. May-ari, driver at backrider. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ang tamang sagot letter C. Wala sa agresibo o sa biktima.